Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel na Mang Jess Tagalog Horror Stories. Bago po natin simulan ng ating kwento, ay inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe dahil malaking tulong po ito para lumago po ang ating channel. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Mang Jess. Simula nang mapakinggan ko ang mga video mo dito sa YouTube, hindi na ako mapalagay. Kaya naisip ko baka gumaan ang loob ko kung ibabahagi ko rin itong karanasan ko. Ako po si J. Mark. Noong 2014, nag-book ako sa isang boutique hotel sa Cebu. Habang naghihintay ako sa lobby, napansin kong biglang lumamig ng sobra ang paligid. Yung lamig na nakakapanindig ng balahibo. At pagtingin ko sa gilid, may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Nakatayo siya sa tabi ng front desk. Pero yung receptionist, parang hindi naman siya pinapansin. At lumipas ang mga ilang minuto, bigla nang nawala yung babae. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kaya naisipan kong lumapit dun sa receptionist at magtanong. Sabi nila, "Sir, wala pong ibang tao dito kanina." Kaya kinilabutan ako dahil ilang minuto rin siyang nakatingin lang sa akin. Matagal ko nang gustong kalimutan ng karanasan kong ito. Pero ngayong gabi, gusto kong ikwento sa iyo, Mang Jess. Ako po si Lara. Taong 2006 yun, nagtatrabaho ako bilang night auditor sa isang lumang inn sa Laguna. Bago pa lang ako sa trabaho ko, luma na ang gusali at sa bawat hakbang ko, sumasabay ang langit-ngit sa sahig. May malaking salamin sa hallway. Tuwing gabi, habang tahimik ang buong inn, para bang may mga matang nakamasid mula roon. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla akong napatigil. Sa harap ng salamin, may nakita akong babae nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero nung humarap ulit ako sa salamin, nandun pa rin siya. Maputla, mahaba ang buhok. Nakatingin siya diretso sa akin. Lumalapit siya. Hakbang kada hakbang. Habang ako, hindi ko maigalaw ang buong katawan ko sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya pinilit ko na lang ang mga mata ko. Nang idilat ko ito, wala na siya. Pero malamig pa rin ang paligid. Parang pakiramdam ko nandun pa rin siya. Kaya kinabukasan, sinabi ko sa isa sa mga staff ang nangyari. At doon ko nalaman ang hindi ko inaasahan. Alam mo ba, dati may babaeng nakulong at namatay dito. Sa hallway na yan, sa harap ng salamin. Simula nun, tuwing dadaan ako sa hallway na yun, parang may mga matang nakatingin sa likod ko.
At minsan, kahit wala akong kasama, may ibang mukha akong nakikita sa salamin. Nagsimula lang ako makinig sa'yo nung 1 linggo. Pero habang nakikinig ako sa mga video mo, Mang Jess, bigla akong naalala ang naranasan ko noon. Ako po si Elise. Noong 2011, nag-check-in ako sa isang inn sa Batangas. Gabi yun. Tahimik. At ako lang ang guest sa buong floor. Mga bandang 12:00 ng gabi, mahimbing na ang tulog ko. Nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. At inulit-ulit yun ng 3 gabi. Laging eksaktong 12:00. 3 katok. Pero walang tao kahit sino sa labas. Sa 4 gabi, hindi ko na binuksan ng pinto. Nakadikit lang ako sa kama habang nanginginig. Kinabukasan, ikinwento ko ito sa staff ng inn. Akala ko, guni-guni lang yung mga naramdaman ko noon. Pero, nung sinabi nilang sagot sa akin, doon ako mas lalong natakot. Ay sir, dyan po talaga madalas iyan. Dati kasi, isang matandang border ang namatay diyan sa room 12. At hanggang ngayon, bumabalik siya gabi-gabi. Simula nun, kahit anong mangyari, hindi ko na binubuksan ng pinto kapag may kumakatok sa kalagitnaan ng gabi. Magandang gabi po, Mang Jess. Ako si Nasir. Simula na mapakinggan ko ang mga video mo, naisip kong ibahagi din ang nakakatakot kong karanasan. Noong 2009, nag-check-in ako sa isang resort hotel sa Tagbilaran. Maayos ang kwarto. Malamig ang aircon. Pero may isang bagay agad akong napansin. Pagpasok ko sa kwarto, basa ang carpet. Pero wala naman akong nakikitang tumatagas. Walang leak sa aircon at pati banyo, tuyo. Kaya binaliwala ko lang muna. Pero pagsapit ng 12:00 ng gabi, bigla ako nakarinig ng tunog ng tubig mula sa banyo. May batang tumatakbo sa loob ng banyo. Pero ako lang ang tao dun. Pagbukas ko ng pinto, walang bata. Pero ang carpet, mas basa pa kaysa kanina. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Ang tunog ng tubig, paulit-ulit kong naririnig hanggang madaling araw. Kinabukasan, nang magising ako, sinabi ko ito sa housekeeping staff. Akala ko simpleng leak lang. Pero ang sabi niya, sir, madalas po talaga yan sa kwartong yan. Diyan po kasi malapit yung pool. Dati, may batang nalunod dyan. Simula nun, may mga guest na rin pong nagsasabi, may naririnig silang tunog ng tubig tuwing hating gabi. Kaya simula nun, tuwing gabi, na makakarinig ako ng tunog ng tubig sa banyo, hindi ko na kayang baliwalain. Mang Jess, ako po si Sheila. Hindi ko pa naikukwento itong nakakatakot na karanasan ko.
Pero simula nang makinig ako sa mga video mo, naisipan ko na rin na i-share. Noong 2016, night shift ako sa isang maliit na inn sa Cavite. Mga alas 11 ng gabi. Tahimik na ang paligid. Ako lang mag-isa ang nag-iikot. At habang nag-iikot ako, napansin kong bukas ang room 7. Pero alam kong walang guest doon. Kaya nilapitan ko at maingat kong sinara ang pinto at inilak ko din ito. Pero makalipas ang ilang minuto, nang mapadaan ulit ako doon, bukas na naman ang pintuan. Kaya inulit ko ulit, isinara ko ulit ang pinto at inilak. Pero ng pangatlong beses kong lapitan, may nakita akong nakatayong lalaki sa loob ng room 7. Nakaitim at wala siyang muka. Dahan-dahan kong iniangat ang flashlight ko. Pero pag ilaw ko sa kanya, nawala na siya. Parang naglaho siyang parang usok. Pero pakiramdam ko, nakatingin lang siya sa akin. Simula nun, wala nang gustong pumasok sa room 7 sa gabi. Pero gabi-gabi, kahit walang guest, palagi pa rin nakikitang bukas ang pinto ng room 7.